Hey mga bros, mabalita nga po tayo dito po kay Bong Quinto. Bali-balit at reports nga na gustong kunin nito ni Coach Leo Austria. Yes, alam din naman natin ito pong si Coach Leo, medyo ito ay tricky lang kung kumuha ng players. Pero ito nga po kasing si Bong Quinto, medyo mahirap nga pero paboritong player to ni Coach Leo Austria dito sa Meralco Boats. Kaya nga offeran ng SMB ito pong Meralco para nga makuha ito pong si Bong Quinto Kaya nga alam din naman natin na reports na rin natin ito kamakailan lang na si Bong Quinto ay gusto rin talaga ng SMB. Pero ito, habang magpapasko na mga kabrods, gusto na rin ng SMB na ma-secure yung lineup nila. Yes, gusto kasing kunin ng SMB ito pong kampyonato na inaasam-asam nila ngayong 2025 to 2026 All Filipino Cup dahil gusto nga nilang i-back to back ito pong kampyonato nila. Ito pong si Bong Quinto kasi alam nila na ito yung missing piece ng San Miguel Beermen. Ang ginagawa lang din naman ni Bong Quinto yung isang shooting guard na Meralco Bolts ay talagang isa ito sa mga pinagkakatiwalaang shooter ng Meralco mga kabrods. Isa pa dito, forward, ito pong 6'3 or 6'4" forward na ito. Shooting forward ang laruan neto po ni Bong Quinto. Kaya nga napaka-flexible na player Kaya nga ito pong SMB gustong-gusto nilang kunin ito pong si Bong Quinto para nga mas mapalakas lalo ito pong lineup nila. Ito pong point forward kasi o shooting forward na si Bong Quinto ay malaki ang maitutulong lalo-lalo na yung kanyang pagiging scorer. Yes mga kabros, dito kasi sa SMB inconsistent na rin yung mga ibang scorer dito na shooting guard. Kaya kailangan ng SMB na may pamatay sunog sa mga kunyari. Ito, natatambakan minsan yung SMB. Minsan naman yung SMB naghahabol tapos wala silang makuha dahil inconsistent yung mga shooters. Lagi na lang si Junmar Fajardo, lagi na lang pagod. Ito pong si The Kraken. Kaya ito, gusto nilang kunin ito pong si Bong Quinto para nga kahit off the bench, ito pong si Bong Quinto, ang laki ng maitutulong nito sa San Miguel Beermen in terms of scoring mga kabrods. Kaya nga ito po ay pinag-iisipan din ng Beermen kung sino naman yung bibitawan nila dahil alam nila na napakalakas din kasi nito po ni Bong Quinto at medyo mataas pa yung value nito. Pero syempre, ang SMB alam din naman natin kayang-kaya nilang offer nitong ito pong Meralco Boats basta mga kabrodja, maganda yung magiging offer nila dito dahil kapag hindi, ay hindi talaga papayag ito pong Meralco Boats. Alam natin na medyo mahirap kunin si Bong Quinto, lalong-lalo na nasa Meralco Boats. Tapos isa pa ito sa mga scorer nila, pinagkakatiwalang consistent player. Kaya parang sabi nila medyo malabo na makakuha ng SMB ito pong si Bong Quinto. Pero pag inofera naman nila ng maayos ito pong SMB mga kabrodja, ay talagang papayag ang Meralco dito. Kaya nga pinag-iisipan ng SMB, sino ba yung kasing value ni Bong Quinto dito sa lineup nila. Kaya nga, ikaw kung SMB fans ka, tulungan mo ang SMB kung sino yung dapat nilang bitawan para makuha ito pong si Bong Quinto. Magaling na player. Tapos mga kabrod, scorer, matalinong player. Ito pong si Bong Quinto, walang attitude, coachable pa na player. Kaya ito yung gustong-gusto ni Coach Leo Austria. Walang attitude, ang daling turuan, tapos hindi pa nagbabago mga kabrods ng ugali. Kahit sabihin natin na isa siya sa mga star na ng Meralco Bolts pero hindi pa rin nagbabago ito pong si Bong Quinto. Consistent pa rin, ganun pa rin ang production na binibigay nito. Kumbaga ito yung silent star ng Meralco Bolts. Kaya nga mga brods sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo ba, dapat bang i-push ito ng SMB na kunin ito pong si Bong Quinto? At kung gugustuhin man, sino naman yung kailangang bitawan ng San Miguel Beermen? Lalo na't November na, magpapasko, malapit na ang playoffs run. Kaya komento mo lang po mo dito mga brods at isa-isayin natin yan. Kakabilang balitan man natin mga brods ito pong si Kent Bazemore. Yes, yung former NBA player and former shooting guard ng Golden State Warriors. Nag-Lakers din, nag-Atlanta Hawks, nag-Portland Trail Blazers and Sacramento Kings. Ang pinakauli na niyang pinaglaruan, yung Los Angeles Lakers taong 2021 to 2022 NBA season. So dun pa lang makikita mo na 3 years ago lang din ng kanyang
recent NBA stint neto ni Kent Bazemore. Pero yun nga, bakit natin binabalita si Kent Bazemore? Ito nga yung nababalita na ito pong si Coach Sean Chambers ng FEU Tamaraws, sabi niya, potential daw na magiging import ito pong si Kent Bazemore dito sa PBA. Well, hindi lang din naman ito basta-basta former NBA player mga bros, dating NBA star din ito. Ito pong si Kent Bazemore, kaya nga tumagal din siya dyan sa NBA 10 years ba naman sa NBA? Syempre, ang lakas mo na nun kung sakali mga kabros dito sa PBA. Kaya nga dito, may mga reports and rumors tayo na ang Ginebra nakaabang dito sa import na ito sa former NBA player na ito. Although sabihin natin na hindi na rin bata ito pong si Kent Bazemore, nasa 36 years old na rin. And halos edad lang din naman ito ni Justin Brownlee, pero gusto nga nilang masubukan yung former NBA player na ito. Yung laro kasi ni Justin Brownlee, sabihin natin, yes, kabisado na ang Ginebra team, kabisado na lahat, pero hindi pa niya napapa-champion ulit ang Ginebra. 3 years na mga kabrods, ang tagal na. Baka nga daw hindi na rin sa team ito, hindi na sa local players, baka sa import na rin ang may pagkukulang ito pong Ginebra. Kaya nga why not, subukan lang din naman nila ito pong si Kent Bazemore. Malay natin baka ito na rin yung solusyon. Dito naglalaro ngayon sa Capital City Go-Go dito sa NBA G League. Bakit nga ba ito nakilala ni Coach Sean Chambers ng FAU? Dito din kasi nagkikipag-tune up ito pong FAU Tamaraw team na ito dito sa Sacramento Kings, dito kay Coach Jimmy Alapag. Sakto, nandyan din si Kent Bazemore noon. Talaga napahanga siya dito sa mga Pinoy natin, sa mga college players natin na FEU. Hawak ni Coach Sean Chambers, kaya nga doon nila nakausap ito pong si Kent Bazemore. Kaya nga nandun pa lang sa negotiation na yun, may potential nga daw na si Kent Bazemore ay mapupunta ng PBA at maging import dito. Kaya nga syempre, sa lahat-lahat ba naman ng team dito, syempre ang Ginebra ang isa sa may potential na kayang bayaran ito pong si Kent Bazemore. And sa galing pa lang neto mga bro, skill set pa lang neto, syempre NBA player ito, and yung shooting neto talagang lista mo na, talagang one of the best sharpshooter to ng NBA, tapos athletic pa mga kabrods. Grabe rin kung drive, napaka bilis din ng laro neto, 6'4" ang height, napaka efficient din neto umiscore mga kabrods. Kaya kumbaga na kay Kent Bazemore na ang lahat. Scoring talagang specialty nito. Stress talaga, outside shooting talaga mga kabros. Kaya yan ang maganda dito para sa Barangay Ginebra San Miguel, na hindi lang basta-basta yung magiging import nila or pwedeng mai-replace si Justin Brownlee. Nagawa na ito dati ng Ginebra nung ni-replace nila si Brownlee kay Tony Bishop. So kayang-kaya nilang gawin ulit ito mga bros. Alang-alang lang sa kampyonatong gustong kunin ulit ng Barangay Ginebra San Miguel, na ilang taon na rin silang hindi nakakapag-kampiyon. Alam din naman natin ng All Filipino Cup 2025 to 2026 pa rin ngayon, pero iba pa rin kapag meron ka ng minamatang NBA player na import ngayong paparating na next import conference mga kabrods. Para nga habang maaga pa, nandun na sa ensayo mo, para nga yung chemistry hindi mawala mga kabrods, para ma-build up mo yun. Kaya ka mga bros, sa tingin nyo ba magandang replacement import ito ng Barangay Ginebra San Miguel, ito pong former NBA star na si Kent Bazemore? Kaya komento mo lang po nyo dito mga bros, isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is Kings Basketball. Yun lang, I'm out.